Isa sa pinakamagaling na manlalaro sa kasaysayan ng Philippine Basketball Association o PBA. Kilala siya bilang The Spider-Man dahil sa kanyang kakaibang black at walang takot na pagkapit sa ring pagkatapos ng isang naglalagablab na dunk. Siya si Arwin Santos. Alam mo ba na ang tinaguriang Spider-Man ng PBA ay nagmula sa isang napakahirap na buhay na bago niya nahawakan ang bola ng basketball, ang hawak ng kanyang mga kamay ay ang manibela. Ipinanganak si Arwin Santos noong June 10, 1981 sa Angeles City, Pampanga. Ngunit lumaki siya sa bayan ng Lubao. Bata pa lang si Arwin, maaga na niyang namulat ang kanyang mga mata sa kahirapan. Ang kanyang ama ay isang driver at ang kanyang ina naman ay isang simpleng may bahay. Dahil sa dami ng magkakapatid, madalas ay kulang na kulang ang kinikita ng pamilya para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Sa murang edad na 12 taong gulang, hindi na nag-atubili ang batang si Arwin upang makatulong sa kanyang mga magulang at para may pambaon sa eskwela, pumasok siya sa pagiging padjak driver. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw at kung minsan ay sa gitna ng malakas na ulan, pumapadjak ang batang Arwin. Ang kanyang mga binti na gagamitin niya balang araw sa pagtalon sa basketball ay unang napatibay sa araw-araw na pagbubuhat ng mga pasahero gamit ang sariling lakas ng katawan. Bukod sa pagpapadyak, pumasok din siya sa pagbubuhat ng mga sako ng uling, pangangalakal ng basura at pagiging taga-igib ng tubig para sa kanilang mga kapitbahay. Sa bawat 5 piso o 10 piso na kanyang kinikita, diretso ito sa kanyang ina para may maipambili ng bigas. Walang kaalam-alam ang batang si Arwin na ang bawat patak ng kanyang pawis sa lansangan ay paghahanda na pala ng tadhana para sa kanyang kinabukasan. Dahil sa kanyang tangkad, hindi na itago ang talento ni Arwin sa larangan ng basketball. Nagsimula siyang maglaro sa mga liga ng barangay o tupada sa Pampanga. Dito na siya napansin ng mga scouts. Dahil sa kanyang determinasyon, nakakuha siya ng scholarship sa Far Eastern University o FEU Tamaraos sa UAAP. Nang makarating siya sa Maynila, mas matinding pagsubok ang hinarap ni Arwin. Noong unang taon niya sa FEU, katulad ng ibang basketbolista na nagsimula sa hirap, walang sariling sapatos. Kinailangan niyang manghiram ng sapatos sa kanyang mga kasama na kung minsan ay masikip o kaya naman ay maluwag sa kanyang paa. May mga gabi pa nga na nagtitiis si Arwin na matulog na walang laman ang tiyan dahil ang allowance niya ay ipinapadala niya ng buo sa kanyang pamilya sa Pampanga. Iniisip niya na mas mabuti nang siya ang magutom sa Maynila. Ito ang tatak ng isang tunay na kampyon. Ang unahin ang kapakanan ng mahal sa buhay bago ang sarili. Ang lahat ng sakripisyo ay nagbunga noong taong 2006. Pumasok si Arwin Santos sa PBA draft at napili bilang second overall pick ng Air 21 Express. Mula sa pagiging batang nagugutom sa rekto, opisyal na siyang naging profesional na manlalaro. Ngunit ang kanyang rurok ng tagumpay ay nasaksihan nang lumipat siya sa prangkisa ng San Miguel Beermen. Dito nabuo ang tinaguriang Death 5 kasama si Junmar Fajardo, Chris Ross, Alex Cabagnot at Marcio Lasiter. Dinala ni Arwin ang San Miguel sa napakaraming kampyonato. Naghari siya bilang PBA Most Valuable Player noong 2013. Naging 9-time PBA Champion, 2-time Finals MVP at maraming beses na napabilang sa Defensive All-First Team. Mula sa paghawak ng manibela tungo sa mga gintong tropeyong pinapangarap ng bawat batang Pilipino. Sa kabila ng yaman at kasikatan, hinding-hindi kinalimutan ni Arwin Santos kung saan siya nanggaling. Sa mga interview sa kanya, proud niyang sinasabi na siya ay dating padjak driver. Ginamit niya ang kanyang unang malalaking kita upang ipagpatayo ng disenteng bahay ang kanyang mga magulang at bigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang sariling pamilya. Ang dating PBA MVP at 9-time champion na si Arwin Santos ay kasalukuyang nakatutok sa pagpapanatili ng kanyang kondisyon para sa isang pangarap na PBA comeback habang patuloy na tumatanggap ng mga guest appearances at public speaking engagements. Bagamat siya ngayon ay 45 taong gulang na, hindi pa opisyal na nagre-retiro sa professional na basketball si Arwin. Noong unang bahagi ng 2026, hayagan niyang ipinahayag na nais pa niyang bumalik sa PBA. Noong March 2026 nga,
naging bahagi siya ng Blitz game sa PBA All-Star Weekend sa Ilocos Sur, kung saan nagpakita siya ng magandang laro na may 14 points at 8 rebounds. Nilinaw ni Arwin na bukas siyang dumaan sa mga tryouts at ensayo, ngunit may kondisyon na bibigyan siya ng aktual na playing time at hindi lamang uupo sa bench. Bago ang kanyang hiling na mag-PBA muli, naglaro muna si Arwin para sa Basilan Star Horse sa MVPL. Gayunpaman, pansamantalang natigil ang kanyang paglalaro rito matapos siyang patawan ng indefinite suspension at 100,000 pesos na multa noong Oktubre 2025 dahil sa panununtok umano sa manlalarong si Tonton Bringas ng Gensan Warriors. Aktibo rin siya sa pagdalo sa mga imbitasyon sa iba't ibang okasyon. Ginagamit niya ang mga pagkakataong ito upang ibahagi ang kanyang pedicab to PBA life story para magsilbing inspirasyon sa mga kabataan. Ikaw, anong masasabi mo sa nakakabilib na kwento ng buhay ni Arwin Santos? Nagbigay ba ito sa iyo ng inspirasyon para ipagpatuloy mo ang iyong mga pangarap? I-comment mo ang iyong opinion sa ibaba sa ating comment section. At palike na rin sa video na ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, isubscribe nyo na ang Basketball TV. Maraming pong salamat.